Para sa taon 2026, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang items sa ilalim ng unprogrammed appropriations tinanggal ni PBBM. Ang Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kikwestiyonin sa Korte Suprema ang nalalabi pang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Dating PNP Chief General Nicolas Torre III nagsimula na sa kanyang bagong trabaho bilang General Manager ng MMDA. Venezuelan President Nicolas Maduro haharap sa US Federal Court. Pilipinas nagpahayag ng pag-aalala sa sitwasyon sa Venezuela. Gisela, matapos ang ilang araw na pagpusisi ng Executive Branch at 2026 proposed budget, nilagdaan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang budget sa taong 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Isinagawa ang signing ceremony kanina sa Malacanang na sinaksihan ng mga miyembro ng gabinete at mga mambabatas. Ang education sector pa rin ang may pinakamalaking bahagi sa national budget na aabot sa 1.345 trillion pesos, katumbas ng 4.36% ng GDP ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng budget ay mapupunta sa pagpapatayo ng mga silid-aralan at paglikha ng mga bagong posisyon. Makatatanggap naman matapos nga itong signing ceremony dito sa Malacanang, nagsasagawa naman ng briefing ngayon ang Budget Department, Office of the Executive Secretary, Finance Department at Department of Economy, Planning and Development ukol nga dito sa detalye ng nilagdaan 2026 budget. Yan muna ang ating update. Balik sa Agad tinatayang nasa mahigit 150 billion pesos pa yung nalalabing unprogrammed appropriations o UA sa 2026 national budget. Ito ay matapos ngang i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations. Sa kabila nito ay nakatakdang maghain ng petisyon sa Korte Suprema ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice para questionin yung nalalabing UA sa pambansang pondo. Paniniwala ng kongresista unconstitutional o labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriations ay mga proyekto at programang wala pang tiyak na pagkukuhanan ng pondo ng gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag. Before the Supreme Court, kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the Pero petition. support. Samantala, hinikayat naman ni Navotas City Representative Toby Chanco ang publiko na huwag tantanan ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control corruption scandal. Anya, tuwang-tuwa siguro sina Saldico at Representative Martin Romualdez dahil parang nalilihis ang issue at hindi na pinag-uusapan ng korupsyon pusod ng 2025 national budget. Suportado naman ni Congressman Chanco ang lahat ng panawagan sa transparency pero iginiit ang pangailangang ituon ng pansin sa flood control corruption scandal at questionable insertion sa 2025 budget. Rosa Licos. Pasado alas 8 ng umaga nang salubungin ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si retired Air Force General Romeo Pocis na galing sa bakasyon sa Thailand upang isilbi ang warrant of arrest laban dito para sa kasong inciting to sedition. Nag-ugat ang kaso dahil sa umano'y mga social media posts ni Pocis na nanghihikayat sa publiko na lumaban sa gobyerno at pangunguna sa idinaos na rally ng United People's Initiative noong nakaraang November 16 at 17, 2025. Ayon sa isa sa mga abogado nito na si Attorney Ferdinand Topacio, walang katotohanan na ganito ang intensyon ng mga pahayag ng kanyang kliyente at binoboses lamang umano ang saloobin ng publiko. Kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan, ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed to those 2026. statements. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, magkakaroon ng dagdag na 20 sentimos sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang mababawasan naman ng 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina.
at dagdag na 10 centimos naman ang ipapataw sa kerosene. Ipatutupad ang bagong oil price adjustment bukas, araw ng Martes, January 6. Batay sa Pansamantalang forecast, pamamahalaan ng Trump administration ang bansang Venezuela kasunod ng pagkakadakip sa diktador nitong si Nicolas Maduro. Ayon kay US President Donald Trump, nagtalaga na siya ng mga taong magsisimula ng pag-aayos sa Venezuela, lalo na ang pagbangon ng ekonomiya nito at maibalik ang kabuhayan at karapatan ng mga mamamayan doon. We're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly, but we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug are also taken care of. Gabi ng January 2, oras sa Amerika, naglunsad ng pambihirang airstrike ang puwersa ng Estados Unidos sa Caracas upang dakpin si Maduro at ang kanyang asawa. Kasunod dito, Isang malaking karangalan kung tawagin ni Pilipinas Got Talent Season 2 Grand Winner Marcelito Pomoy ang kanyang naging karanasan sa pagpo-perform sa New Year's Eve party sa Mar-a-Lago Estate. As a Filipino, proud to be Pinoy kasi Pilipino ako dito ako nanggaling, di ba? Kung napapansin nyo, yung in-announce doon, this is the Pilipinas Got Talent Grand Champion. So, ibig sabihin, galing ako sa Pilipinas, kaya proud na proud ako bilang isang Pilipino, kaya syempre, naimbitahan ako sa ganong klaseng event na napaka-espesyal. Hindi lamang Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Atakdog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, doon tayo sa ano. Pork barrel, illegal sa Supreme Court ang mga allocable ay nasa National Expenditure Program. Nakalagay ito sa National Expenditure Program at naibigay bawang para puntuhan ang mga proyekto bago pa man sila matukoy. At pork barrel, basta iba na ngayon. Ang pangalan niya, allocable. But the same dog, different program. Iba lang pangalan eh. So, ang mga allocables, top 14 lang to. Halos lahat ng congressman may allocables. Huwag tayo pumayag, mga kaibigan. Mga kababayan, huwag tayo pumayag. Pinapastos na tayo. At dami ng ninakaw, may allocables pa. Dagdag yan. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion 15 billion plus. Almost 16 billion. Number 2, Martin Romualdez. Wala nang hiya-hiya yan. Nakalagay, nakarecord sa net yan. Wala na, hindi na tamang mag-iisip nito. So, itong ibig sabihin nito, dagdag lang sa mga nanakaw na pera na ginawa ng isang pork barrel. Pinalitan lang pangalan. So, itong top 14, sila nakakaalam ang mga anomalya na nangyayari sa gobyerno ito. Pagka sila nakakaalam, nakakamoy, binibigyan malaki. So, top 14 lang ito ha. Dagdag lang ito sa mga pera na nakuha nila sa gobyerno. Kaya, walang konsensya itong gobyerno ito. PhilHealth Zero. Dinakaw nila lahat. Kinuha. Tao per bayan. Yung PDIC na insurance ng mga bangko. So, kung may mangyari, kawawa ang ating bansa. So, maliwanag, mga kababayan, na dinuloko na tayo itong namumuno na tuloy na dahil nagdudruga. Puro pagnanakaw sa kabanang bayan. Bukod pa ito sa insertion at program fund, ayuda, bakit nauna ang
Pagpunto, saka lang hahanap ng item sa net. Mahanap sa